Una pong mariin na sinasabi ni Emmy, hindi daw niya kilala si James. James, kilala mo si Emmy? Kilala ko po siya, ma'am. Saan kayo nagkakilala? Sa may basketball court po ng Arinda. Okay. Hiningi ko po yung number, tapos Nung nakita mo siya, sinong kasama niya? siya lang po. Anong ginagawa niya doon? Nanonood po siya ng laro. Nagba-basketball kayo? Hindi po, nanonood din po. Nanonood din. Sinong kasama mo noon? Mga barkada ko po. Okay. Ikaw ba yung sinasabi ni Aling Susan na kasama ni Emmy sa grocery? Ako po yan, ma'am. Anong ginagawa niyo doon? Ano po kami namamasyal eh. Bakit sa palagay mo, James, itinatanggi ni Emmy ang lahat? Ewan ko po sa kanya, ma'am. Uulitin ko ang tanong ko, Emmy. Kilala mo ba si James? Hindi po. Hindi ko po siya kilala. Sinungaling ka. Aminin mo na. Sinungaling, hindi nga kita kilala eh. Alam mo ba number ko? Ha? Bakit mo ako naging ka-textmate? Hindi mo nga alam ang number ko eh. Paano kita magiging kilala? Well, ako. Okay, James. Nung nakilala mo ba si Emmy, nabanggit ba niya sa'yo na meron siyang karelasyon? Wala po, ma'am. Nabanggit ba niya na meron siyang anak? Hindi rin po, ma'am. Wala rin. Wala rin po. Seryoso ka ba sa kanya noong mga panahon na yon? Noong mga panahon po na yun, seryoso po ako sa kanya eh. Kasi alam ko po, dalaga siya eh. Tapos umabot sa puntong kinausap ka ni Aling Susan. Opo. Kasi nahuli na nga po kami ni Aling Susan. Oo. Ang tanong ko, James, matapos ng lahat ng nalaman mong ito, Opo. mahal mo pa ba si Emmy? Hindi na rin po kasi may anak sila eh. Ng asawa niya eh. James, anong pwede mong maging ebidensya para talagang mapatunayan mo na magkakilala kayo ni Emmy? Minsan po. Hindi, magkakilala po talaga kayo, ma'am. Labas ka ng ebidensya mo! Aminin mo na kasi Ikaw, sinungaling maglabas ka ka eh. ng ebidensya mo, biyanan ko! Hindi, ikaw ang magpatunay na may relasyon nga talaga kayo ng 3 buwan. Wala kayong picture na magkasama? Text? Ayaw niya po magpapicture na magkasama kami kasi gawa ng may pala siya, asawa eh. Cellphone to? Baka mabuko siya. Hindi, nung nagpadala nung anak ko ng nung last, hiniram niya yung cellphone ko, tinawagan niya to, tinext niya to. Anong tinext? Ang sabi niya, mamasyal tayo. O anong reply naman to, ibinalik na niya agad sa akin yung cellphone. Tama-tama, pagbalik niya sa akin yung cellphone, nag-reply to. Sabi niya sa reply, o sige na, aalis na ako. Hintayin na lang kita doon, email sa si James to. O, kaya binigay ko sa kanya yung cellphone, pinapasa ko sa kanya. Sabi ko, may sino tong lalaking to, James daw ang pangalan. Alam mo, Emmy, nais ka naming tulungan kung ano man ang pinagdadaanan mong problema ngayon para na rin matahimik na at matapos na itong awayan ng iyong nanay at ng iyong balae. Para matuldukan na ito. At sa tingin ko, tanging trio tagapayo lang ang magbibigay liwanag sa iyong isip dito sa pinagdadaanan mong problema. At sana nga, kahit paano, matulungan ka namin. Yung mga tingin mo, paano ba yun? Maari na may naging kayo. Pero hindi mo sabihin may nangyari sa'yo. Kung nagkaroon ka man ng boyfriend, wala ka na maasawa eh. Wala na kami magagawa doon. Alam na namin yung totoo, pero hindi ka namin hinuhusgahan. Ang punto dito, yung pagsasabi ng totoo. Ang mahalaga lamang na nun, suportahan. Sabi ko sa kanya ganito una, kung ayaw na niya, tapusin na niya yung relasyon kay Jim. No, ito, talagang ayaw na niya. Ayaw din naman, kasi nagkahiyaan eh. Sa totoo lamang, Emmy, bago pa nagsimula ang counseling, nakatingin ka sa akin kanina, makailang beses din kitang tinanong,
Di ka namin hinuhusgahan, pero gusto lang namin malaman ang katotohanan. Kasi kanina, alam ko naman na, nakikita ko na sa iyong mga mata. Gusto ko lang matuldukan na at tatanungin kita sa huling pagkakataon. Kilala mo ba si James? Opo. So may naging relasyon nga ba kayo ni James? Meron po. Meron. Sa attorney, sa naging pag-uusap po ninyo ng ating mga bisita ngayong hapong ito, lalo na po sa partido ni Aling Susan, na hindi nga naman po kasal ang kanyang anak dito kay Emmy. At nais natin silang matulungan, pero paano po kung ganitong sitwasyon na hindi po natin alam kung ano na ang nangyayari kay Junil doon, na nasa Cebu po siya, at dito sa nangyari nga itong problema po ni Emmy. Bagaman natanong ko kanina si doktora kung gusto pa nitong si Emmy na pakisamahan si Junel, nandun yung sabi niya ay gusto pa niya. Ngunit mananatiling katanungan, gusto pa rin ba kaya ni Junel na magpatuloy yung kanilang relasyon kung halimbawa dumating yung pagkakataon na malaman niya itong nangyaring ito sa kinakasama niyang si Emmy. At kung meron din kayang dapat na i-reveal itong si Junil hinggil sa kanyang kalagayan doon, na hindi siya nagkaroon ng komunikasyon dito kay Emmy. So yung pagiging pagkakaroon mo ngayon ng lakas ng loob upang aminin mo na nagkaroon ka ng relasyon habang malayo yung iyong kinakasama, marahil ay gamitin mo ring yung lakas ng loob na yan upang kung magkita muli kayo ni Jonel, ay i-open mo sa kanya ang pangyayari. Huwag mo siyang sisihin. Huwag mo agad ituro na siya ang dahilan. Mana pa, mas magandang magpakumbaba ka at sabihin mo, naging marupok ka, baka sakaling sa gayong sitwasyon ay makuha mo pa ang amor ng iyong kinakasama at magpatuloy ang anumang nasira o naudlot ninyong pagsasama. Yun lamang siya namin. Maraming pong salamat, Attorney Ben Acosta. Ngayon siguro, Dr. Camille, mas naunawaan na ni Emmy kung bakit ganun na lamang ang pakiramdam ni Aling Susan, kung bakit siguro sumasama rin ang loob niya kay Emmy, umabot na sa puntong sukdulan na rin yung kanyang galit. Dahil nga, sa talagang pakiramdam niya, ay agrabyado ang anak niya dito. Pero, alam naman din po natin na hindi si Aling Susan ang magdidesisyon para sa kanyang anak. Totoo yan, Chang. Alam mo, ito nung nagpapaliwanag nga si Emmy, nakita ko at inuunawa akong pilit kung bakit nagkakaganito. Unang-una, ano ang wala dito? Komunikasyon. Hindi lang komunikasyon between Emmy at saka si Aling Susan, kundi pati na rin kay Junil. So, in the first place, kaya nagkakaroon ng hidwaan sila ay unang-una, hindi kasi siguro nagkaroon ng magandang o naging positibo si Aling Susan sa pakikirelasyon ni Junil kay Emmy. Once na nagkaroon ng ganong klase na hindi magandang pakikitungo, alam mo, ang mangyayari dyan, lahat ng pipwede nyong ipataw na hindi magandang kasalanan dun sa inyong, dito kay Emmy, gagawa at gagawa kayo ng paraan eh. Ayokong sabihin, Aling Susan, na ito ay isang maaring dahilan para sa ganon ay masiraan nyo ng husto si Emmy. Pero, wag niyo po din namang wag niyo po ring isang tabi